Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tinipon tayo bilang isang sambayanan sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan, ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kasabay ng pagdiriwang natin na kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, tayo naman ay pinagbubuklod ng kalayaan na ating natamo bilang isang bayan. Extra special po ang gabing ito, hindi lamang kapistahan ng Sacred Heart, hindi lamang bilang Pilipino, kundi espesyal sapagkat kapiling natin, no? Yung 150, dumating po ba silang lahat? Dumating naman, no? Dumating po yung 150 natin mga kapatid na mga drivers. Palakpakan naman natin sila. Alam niyo, sigurado ako, 3 taon na ako dito sa Peña, ito po yung unang pagkakataon na magkikita-kita po tayo. Alam niyo, sigurado ko yun. Kanina, habang nag-aantay po ako na misa, nasa baba ako, alam ko naman kasama natin yung isa sa 150. Sabi nung isang kasama natin, Kuya, malay ko bang ako tinatawag niya? So sabi ko, isa pa, Kuya, lumingon na ako. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, saan yung bigayan? Kaya nandyan lang po siya. Tinitignan ko kung nasan eh. No? Kaya isa lang sigurado, salamat sa Diyos, meron tayong Sacred Heart Feast. Salamat sa Diyos, meron tayong mabubuting taong nagsama-sama na kanilang resources upang tipunin ang ating mga drivers na maging daluyan ng pagpapala at biyaya. No? Kaya siguro kung wala po tayong piyesta ngayon, no? Habang buhay malalaman ni Kuya na kuya ko. Na hindi niya alam ako ang kanyang parish priest. Pero okay na lang naman yun. Kasi kung inati niya ako kanina, no, dadagukan ko siya. No, mabuti na talaga, Kuya ang tawag niya sa akin. Kuya, sabi niya, Kuya, saan yung bigayan? Sabi ko, Tia Andeng, sobrang tawa, Tia Andeng ah. Doble-doble po yung ating pagdiriwang sapagkat ngayong gabi, no, yun nga po kapistahan ng mahal na puso ni Jesus. Ipinagkakalob sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng kanyang kamahal-mahalang puso. Kasabay ng paggunita natin bilang mga Pilipino sa araw ng kalayaan ng Pilipinas. Alam niyo, sa unang tingin, tila magkaibang pagdiriwang ang dalawang ito. Ang isa tungkol sa puso ni Jesus. Ang isa naman tungkol sa kalayaan natin bilang isang bayan. Pero kapag pinag-isipan natin ng mabuti, may isang mahalagang ugnayan po na ating matutunghayan sa dalawang pagdiriwang. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa isang puso na marunong magmahal. Sa Ebanghelyo, ipinanyaya ni Jesus na tularan, pasanin ang kanyang mabigat, ialay ang mabigat na pasan upang ito ay gumaan. Isang larawan ng pagmamahal ng Diyos. Isang puso na hindi sumusuko. Isang puso na hindi napapagod. Isang puso na hindi tumitigil na magkaloob ng kanyang pagmamahal. Alam nyo, kaibang-kaiba, malayong-malayo sa atin bilang mga tao. Bakit? Kung ang Diyos hindi sumusuko, tayo mga tao, mahirapan, isusuko yung pagmamahal. Tayong mga tao, kapag nahirapan, tatalikuran yung pag-ibig. Pero ibahin natin yung pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus, bagamat nasusugatan at nahihirapan, hindi tayo susukuan. At ganito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po tayo minamahal ng Diyos dahil tayo ay mabait o perpekto. Minamahal tayo ng Diyos kahit tayo po ay makasalanan. Opo, kahit tayo ay mahina. Kahit mas madalas, pinipili nating lumayo sa Kanya. Kaya tulad ng sinabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Merong isang magandang awitin ng simbahan na siyang magpapaalala sa atin ng katotohanan ito. Hindi mo kailangang magbago upang ikaw ay ibigin ko. Napakaganda.
Hindi darating ang panahon, sasabihin sa atin ng Diyos, papakikinggan ko yung mga dasal mo kapag mabait ka na. Kahit kailan hindi mangyayari yung sasabihin ng Diyos, kapag nagbago ka na, saka kita mamahalin. Hindi. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng mahal na puso ni Jesus, isang pag-ibig na parang walang kadala-dala. Parang hindi natututo. Sapagkat ang kanyang pag-ibig, hindi sumusuko. Ang kanyang pagmamahal, hindi tumitigil. Kung kaya nga po, mga minamahal ka mga kapatid, ang mga sugat sa puso ni Jesus ay tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Ang pusong ito ay bukas para sa lahat, mayaman o mahirap, banal man o makasalanan. Kaya nga po, sa pagdiriwang natin ng araw ng kalayaan, inaalala natin ang mga bayaning nagsakripisyo upang makamit natin ang kalayaan bilang isang bayan. Ngunit mahalagang tanungin, totoo nga bang tayo ay malaya na? Totoo bang tayo ay nakakaranas ng kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani? Marami ang malaya sa pananakop pero patuloy pa ring alipin ng kasalanan. Marami ang malaya sa batas ng ibang bansa ngunit bihag pa rin ng galit. Alipin pa rin ng inggit. Alipin pa rin ng bisyo, kasalanan at kawalan ng pag-asa at pagmamahal. Kung kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang kalayaang pinagkakaloob ni Kristo ay mas malalim pa sa kalayaang tinatamasa natin bilang isang bayan. Ito po yung kalayaan mula sa kasalanan. Alam po ninyo, ang bawat tao, ang bawat isa, binibigyan ng isang regalo. Ano po iyon? When we were born, we were gifted not only with life, but also we were gifted with freedom. Ang bawat isa malaya. Ang bawat isa mayroong kalayaan. At malaya tayong piliin ang mabuti. Pero alam niyo, aminin natin, kahit minsan mas dapat gumawa ng mabuti, yung iba pipiliin gumawa ng mali. Yung iba pipiliin gumawa ng hindi tama. Natutuwa ako, no? Alam niyo, mabilis po yung mata ko, no? Teacher din po ako, alam niyo po yan, no? Maraming pagkakataon pag nagbibigayan po tayo ng ayuda, no? Yung mga taga-BEC, taga-barangay natin, darating yung mga yan, first reading, homily, minsan halos kalahati na. Ngayon po, tinitingnan ko, sabi ko, nagpapakumpisal ako doon kanina, sabi ko, 5:30, ang dami nang dumarating. At ngayon, 2 lang yung late, no, na dumating. Nung dumating pa siya, inusog niya yung nasa may estribo. No? 2 lang, no? Hiyang-hiya kayo ngayon, di ba? Anong ibig sabihin? Yung mga kapatid nating driver, malaya pala talaga sila. Malayang pumiling dumating ng tama sa oras. Malayang piliin na maging on time sa misa. Malayang gumawa ng mabuti. Kaya nga po, ito po yung kalayaan na inaasahan po sa atin. Malaya tayo sapagkat pwede nating piliin ang tama. Malaya tayo sapagkat pwedeng gustuhin ang mabuti. Kaya kapag pinipili mo yung mali, hindi po kalayaan yon. Ang tawag doon, pagiging alipin. At ito po ang bunga ng mahal na puso ni Jesus. Ang bunga ng pag-ibig ng mahal na puso ni Jesus ay pag-ibig na lagi tayong pipiliin. Yung pag-ibig na lagi tayong gugustuhin. Pero aminin natin sa ating buhay, hindi ba? Pag yung dati nating iniibig, kapag hindi na siya kaibig-ibig, yung iba iiwanan, ang iba papalitan. Salamat sa Diyos. Hindi po gano'n ang pag-ibig ng mahal na puso ni Jesus. Sapagkat siguro kung yung pag-ibig ni Jesus kagaya ng pamantayan ng ating pagmamahal, sigurado wala na tayo dito. Kaya nga po, ngayong gabing ito, hindi aksidente na sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, ating ipinagdiriwang ating kasarinlan, hindi lamang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga binyagan.
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tignan natin ang mahal na puso ni Jesus. Sugatan, duguan, maaring tumigil ang pagpintig ng buhay habang nakabayubay sa krus. Pero yung puso na pumipintig, hindi tumigil sa pag-ibig. Malamang nagtataka po kayo, sanay tayong magbigay ng ayuda sa mga kapitbahayan natin sa bawat pamayanan. Pero ngayon, habang nagninilay po ako, masalamat sa Diyos, salamat kay Father Mario Quejadas at ang kanyang pamayanan sa Estados Unidos. Binigyan po nila tayo ng tulong, naging daluyan po tayo ng tulong ni Father Mario upang ipagkaloob sa mga kapatid nating driver. Although hindi po ito yung unang pagkakataon, nung nakalipas pong after Holy Week, nagbigay po tayo ng tulong din sa mga bus drivers naman. Ngayon, mga jeepney drivers. Sapagkat aayon kayo, pag sinabi ko na sa krisis na hinaharap natin ngayon, halos lahat sa kanila, dapang-dapa na, hindi na makaahon. Kaya salamat sa mahal na puso ni Jesus. Salamat kay Father Mario at ang kanyang pamayanan. Salamat sa inyong lahat na naririto ngayon, hindi lamang upang tumanggap ng ayuda at ilang kilong bigas. Salamat sapagkat pinili nyo maging malaya. Malayang gumawa ng tama. Malaya na piliin ang mabuti. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, lagi nating tatandaan, ang pag-ibig para maging makatotohanan, dapat may kalayaan. At ang pag-ibig na may kalayaan, hindi nakakamatay, hindi sumusupil, kundi ang pag-ibig na may kalayaan, nagbibigay buhay. Mahal na puso ni Jesus, maawa po kayo sa amin. Amen.